Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon.
sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Hello, magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi, magandang umaga. Kung anong oras po kayo nadatna ng mensaheng ito, good evening po. All sa buong mundo, kung nasaan man po kayo, magandang gabi. Ayan, so magandang araw. At nawa, madatnan po tayo ng maganda ang ating kalusugan, no po. At masaya po kami na kasama po ang bawat isa. Mag-comment po kayo na at mag-invite, no po, invite nyo, share nyo po itong ating live na ito at para maras marami pa po ang makapakinig ng salita ng Panginoon. Yan, may tanong ako, yan, tanong agad. Are we really in a war? Yan, tayo ba ay totoong nasa gera? Ang pinag-uusapan po natin ay hindi gera ng
nangangailangan ng mga baril o mga kagamitan. Yes, we are in a war every day. Naniniwala po tayo na bawat araw ay tayo ay nasa gera, no po. So, hindi ito laban na kinakailangan ng baril or anything, no po. It is a spiritual warfare, yan po. So, pakikidigma, no? Pakikipaglaban, spiritual, yan po ang ating topic for this month of September. Tanong, no? Ang tanong, paano ko malalaman na ako ay nasa isang battle? Paano nga ba? Sige, comment nyo nga po. Paano nga ba? Yan, paano nga ba? So, sige po, bago tayo magpatuloy pa sa ating mensahe ngayon, ang lahat po yumuko at hingin natin ang presensya ng Panginoon ng pagsama ng Banal na Espiritu. O Holy Spirit, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat sa pagsama. Patuloy, Panginoon, na kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, nagpapatama ng buhay, nagpapatama ng puso, nagpapatama ng aming pananaw sa buhay. Hinihiling namin ang paglilinis, Panginoon, sa oras na to. Humingi kami ng kapatawaran sa maliit at malaki na nagawa namin kasalanan, hayag at hindi, Lord God. Humihingi po kami ng paglilinis sa oras na to. Maging karapat-dapat ang bawat tenga namin, ang aming mga puso sa pakikinig sa iyo. Tulungan mo kami and help us to understand, Panginoon, ang mensaheng dadating mo po sa amin. Ikaw, Panginoon, ang makita, tago mo po kami sa iyong likuran, ang iyong kapahayagan, Panginoong Diyos, sa oras na ito, ang mangusap sa bawat puso ng lahat na nakakapakinig ng mensaheng ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen, amen. Yan. Again, ayan, na-comment naman, nakakapag-comment na po ba kayo na nag-isip ka nga ba, paano nga ba ako nasa war every day, no? Sabi nasa war, wala namang war. Pero sabi nga, ang title po, by the way, ang title po ng ating mensahe ngayon ay, My Fight is His Fight. O, diba? My fight is His fight. Yan. Ang scripture po natin ay galing kay Job, chapter 1, verse 7. Tinagalog po natin. Taglish po tayo. Yan. So, sabi dito sa Job 1, chapter 7, tinanong ni Yahweh si Satanas, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nagpapabalik-balik ako sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. What is a scripture? What is a spiritual warfare? Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng spiritual warfare? Yan. Una, it is a Christian concept. Ito ay isang konsepto, no, na fighting against the work and preternatural evil forces. Next is, ano pa bukod doon? It is based on the biblical belief in evil spirit or demons that are said to intervene in human affairs in various ways. Sinasabing nakikialam, no, si Satanas sa mga gawain, no, mga ways, na iba't ibang paraan, gumagawa siya ng paraan. Yan, gumagawa ng paraan si Satanas para malinlang, no, makuha yung attention natin, no po. So, it is a battle also which the enemy knows that if he can influence your mind, he can affect your action. Yan. Example nito ay kalimitan nakikita natin social media, di ba po? Napapanood sa TV, sa YouTube, at iba pa, kung gaano yung kalaki yung influence ng social media sa atin, no, na dumadating sa time na pagpapalit natin yung supposed to being time natin sa Panginoon, na pagpapalit natin sa pag-scan, no, titingin-tingin ka lang, naubos na yung oras mo, naakala mo short lang yung time mo, no, pero naubos yung time mo sa kakascan lang, kakatingin lang. So ilan ito sa mga ways, no po, ni Satanas para maagaw yung attention and focus natin, no, para doon sa pinapagawa ng Panginoon sa atin. So kung tayo ay malaki ang influence sa atin ng social media, paano pa yung mga bata?
No, paano po yung mga bata nga, meron akong napanood sa YouTube, ano lang to, trailer, no? Coming soon itong movie na ito. The title of this movie is Dear Satan. Na nagkamali yung bata na supposed to be, ang susulat niya, Dear Santa, no? So ang nailagay ay Satan. So sabi ko, nung napanood ko to, maraming critics na nakapanood ng trailer na to. So sabi ko, ano tawag nito? Ang laki ng influence nito kung papapanood natin sa ating mga anak. Madidi-focus sila, no po. So be careful doon sa mga pinapanood natin, ipinapanood natin sa ating mga anak, no. In this scripture warfare, no, Satan seek to get our focus. Yun talaga yung pinaka main focus niya, main target niya, na makuha niya yung focus natin para yung attention natin sa Panginoon, no? So he can sidetrack and destroy yung buhay natin. So pag nawala tayo, na-defocus tayo sa presence ng Panginoon, mawawala tayo sa track ng Panginoon, no po. So sabi nga, sabi sa John 10:10, di ba? Alam naman natin yan. Ano ibig sabihin ng John 10:10? The thief comes, anong ginagawa niya? Only to steal and kill, no? Steal and kill and destroy. Wala naman siyang planong mainam. No? Wala siyang magandang plano sa atin. Kaya, ang primary concern niya is maagaw yung attention natin sa Panginoon para hindi tayo magamit ng Lord at hindi tayo hindi mapalaganap, no, yung purpose ng Panginoon sa atin habang naghihintay tayo sa kanyang pagdating. So gusto ni Satan na mag-isip tayo ng mga kaisipang taliwas, no, against sa salita ng Panginoon. So ngayon, paano natin matutukoy kung tayo ay nasa isang spiritual warfare? Paano nga ba? Ano ba yung mga kailangan? Ano yung pwede kong maging basihan na nandoon ako pala sa spiritual warfare? Actually, maraming ano to eh. Meron tayong spiritual warfare sa marriage. Meron tayong spiritual warfare sa ating ministry. Meron din tayong spiritual warfare sa ating trabaho. Marami, no? Marami tayong everyday na laban, no po. Pero I'm going to share to you 7 signs that we are experiencing, na nararanasan natin, no po, sa ating spiritual warfare. First sign po na I think marami na rin nakakaalam nito, pero it's a reminder for us na pag nararamdaman natin that we feel overwhelmed with fear and anxiety. Kung naranasan mo ito, nandun ka pala sa isang battle na tinatawag na spiritual warfare. No po, takot at pagkabalisa, no? Lagi kang balisa, takot ka sa anumang bagay. It's just feel like you are trapped, no? In your mind. Isip ka ng isip na hindi mo naintindihan kung bakit ka ba nag-iisip, ba't ka ba anxiety, no? Kahit mga kabataan, naririnig na natin yung word na anxiety. Hindi naman nila talaga lubos na naintindihan what is this. Pero dahil nga lagi na naririnig sa matatanda, nagiging vocal na rin sa kanila na may anxiety sila. Pero yun nga yung ibig sabihin, no, na pag nandoon ka, yung sobrang takot mo, no, pagkabilisan mo sa buhay, sa everyday living mo, ay nandoon ka pala sa pinag-uusapan nating sign, no, na ikaw ay nakikipaglaban, no, yan. So, sign number 2, feeling depressed or discouraged. Ano ba yan? Alam naman natin yan, nadi-discourage ako, na-discourage ka sa isang bagay, sa workplace mo, sa ministry, sa family, sa marriage, di ba? Sa friends, sa kaibigan. So, lagi natin ito, nabubukang bibig ba tawag dyan? Bukang bibig na, depressed ako. Di ba? Yan. Feeling mo, you're nothing.
Kaya madalas, dinideprive mo yung sarili mo. Ayaw mo makipag-uusap, lumalayo ka sa mga church worker, no? Lalo yan, no? Kaya mahalaga yung regular kang uma-attend ng cell group, regular kang uma-attend o nakikinig ng mga ganitong pag-uusap o ganitong aralin para malinawan, no? Magkaroon ng linaw sa atin yung mga bagay na nararamdaman at nararanasan natin. No. Sign number 3 is experiencing nightmares or bad dreams. Sabi ko nga naranasan ko to nung nasa college years pa ako na nakita ko yung sarili ko na nakahiga. No, nakita ko rin nagkaroon din ako ng experience na nakita ko sarili ko that time wala akong ulo. Naranasan ko po yan. At naranasan ko rin yan noong bago ako umattend ng EGR. Yan. So, nung time na bago, week before ng EGR, sunod-sunod series. Series yung aking mga nightmares na nagigising ako na in Jesus name, nakataas, yun ang huling nadidinig ko sa bibig ko na nagigising ako, o ginigising ako ng husband ko that time. Sabi niya, Arlene, gising, sabi niya. Yung huling salita ko, naririnig ko pa in Jesus name. Pero tinatanong ko sa husband ko, dahil siya nanggigising sa akin that time, sabi niya, naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Hindi, umuungol ka lang. Pero sa sarili ko, naririnig ko sarili ko, no, go away. Yan, nagpe-pray ako ng go away in Jesus name, lumayas ka. Ganon yung sinasabi ko kasi meron ako mga panaginip na sa akin hindi naman ganon nakakatakot. Kaya lang, ginagawa ko yung panalangin na pagtataboy ng bad spirit. Kasi, nandoon ka nasa labanan ka, which is, alam mo kung ano yung nangyayari sa paligid mo. Pero hindi ko alam na nananaginip ako. Nalalaman ko lang na ako'y nananaginip pag nagigising, syempre. Pero yung during na nandoon ka, ultimo yung mga mahal namin sa buhay na wala na. No po, wala na sila. Nandun sa panaginip ko. Ganon siya yung aking panaginip. Kaya, imbis na matakot ako, ang laging bukang bibig ko, go away. Kasi alam ko, in my mind, patay na sila. Pero nandun sila sa panaginip ko. Wala naman silang ginagawang bad sa akin. Nandun lang sila sa panaginip ko. No? And alam ko na hindi sila yon. So, ginagamit ni Satan yung mga lost nating family para ma-attract tayo na maramdaman mo na yung feeling ba na we miss them, pero yung makikita mo, hihilingin mo na makita sila, hindi na mangyayari yun kasi alam natin kung nasaan na sila, no? So, sign number 4. So, sign number 4 is feeling shame of condemnation or guilt from our past. Marami tayong nakaraan. Na totoo lang. Nakaraan na alam natin na talagang nakakahiya, no, sa harapan ng Panginoon, na ayaw mo na balikan, no? Pero nararanasan natin. Ako, ilang beses ko na naranasan yan. Na, lalo na pag nandoon ka, yung focus mo nasa ministry, yung focus mo nandun sa pinapagawa ng Panginoon, doon aatake tong kalaban na, no, hindi mo naman kaya yan. Hindi ka magaling dyan. Hindi ka para dyan. Then you go out. Lumabas ka, umalis ka na dyan. Maraming ganyan na experience ako sa buhay na to. Pero sabi nga dito, sabi sa Bible na si Christ are made complete. Tayo daw, no? Sabi ng Bible, si Kristo ginawa tayong complete new. As in, complete new ka. So pag tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, wala na lahat yung past mo. Kung sa tao, naaalala pa niya yung ginawa nating hindi maganda sa kanya, sa Panginoon, wala. No? In-erase niya na lahat yon. Sabi nga sa 2 Corinthians 5, verse 17, if anyone is in Christ, the new creation has come and the old has
Good job. Tama. Gan. Yan. Tayo'y bago ng nilalang. Kaya there is no condemnation in Jesus Christ. Bago na eh. Kapag naranasan mong bumalik, no? Bumabalik ang mga nakakahiyang karanasan mo sa buhay. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit nagsisink in sa utak mo. Ang kulit. Na yun nating ka, wala kang, hindi mo kaya yan. Kasi hindi mo naman abot yan, no? Yung wala kang galing. Ang dami niyang ini-input sa isip mo. Pero sinasabi nga dito, paulit-ulit man natin naririnig yan, nararanasan sa buhay natin. Nagsisink in man yan, lahat yan sa isip natin. That is not hindi yan galing kay Jesus. That is from the enemy. Tandaan po natin. Minsan sinasabi na ang akala natin galing kay Lord, no? Nung unang panahon ganyan ang aking pagkakaintindi dun sa pag nararanasan ko 'yan. Kaya ang pakiramdam ko ayoko na, no? Ayoko na. Pero ang galing ng Panginoon dahil nga regular kang nakikinig ng Word of God, regular ka nagbabasa, nanalangin ka, ang Panginoon nandoon no? Hindi ka papabayaan, no? Pinapa-realize niya, pinapa-analyze niya, anak, ito yung plano ko sa'yo. Ito yung gusto ko sa'yo. Hindi yan iniisip mo. No? Yun yung pinaparating ng Panginoon. Kaya, mainam talaga yung nandoon ka sa presence ng Panginoon para hindi ka maligaw, hindi ka mahikayat or hindi ka tawag doon, yung term na malito, no? Hindi ka niya makuha sa ganung paraan niya na ida-down ka niya ng down na down. Hindi ganon ang Lord. Hindi ganon. Kung nararanasan mo ito ngayon, kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi yan way ng Panginoon sa iyo. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kaya never niya inisip na i-down ka. Never is inisip ng Panginoon na you're nothing sa kanyang presence. No. Ang Panginoon sobra. Hindi. Sabi ko nga pag may dumadating na discouragement sa akin, lagi pinapaalala ng Panginoon, kilala kita. Sobra yung yung appreciation ng Lord sa iyo. Ako ang tingin ko sa sarili ko ang baba. Pero ang Panginoon, grabe. Panginoon kasi siya no? Kasi siya ang Diyos. Kaya kilala ka niya. Kilala niya ang weaknesses mo. Kilala niya yung kilala ka niya, as in kilala ka niya. Kaya, alam niya kung ano yung proper, ano yung dapat, no? Yung future mo, alam niya na. Kaya kapatid, kung nararanasan mo to sa oras na to, kapit lang. Manalangin ka sa Panginoon, huwag kang bibitaw. Ayan, huwag kang bibitaw. Sign number 5, when you are being attacked by a lot of people. Pag ikaw naman ay, di ba sabi nga pag ang puno ay namumunga, hitik sa bunga, yan po yung madalas binabato. Kaya sabi nga kung tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, masipag, naglilingkod sa Panginoon, yung heart mo ay, alam mo, yung focus mo ay para sa Panginoon, marami kang mararanasan discouragement. Why? Hindi dahil galing yan sa Lord. Hindi po. Yan po ay galing sa kaaway. Nililiglig ka. No? Niyuyug-yug ka para hindi ka magpatuloy. Para ma-discourage ka, umalis ka na at iwan mo ang Panginoon. Yun yung plano niya. Pero sabi nga, si Satanas, hindi kanya titigilan na ma-down. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka titigil sa pagsunod sa Panginoon. Pero, titigilan ka niyan pag nakita niya yung heart mo, yung focus mo, yung obedience mo sa Panginoon ay nandun. Grabe. Titigil yan. Pag alam niya na, ay, hindi talaga, hindi ko to kaya. No? So, kailangan pakita natin na tayo ay matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. So, kailangan nating lumago, no?
sa ating pananampalataya, sa mga sitwasyon na nangyayari sa atin, yung mga discouragement, yung mga warfare na yan, wag kang titigil sa Panginoon, wag kang susuko sa Panginoon. The more, madalas natin to naririnig, pero totoo to, the more ka nandyan sa challenges, nandyan ka sa warfare, ay the more ka mas dapat kumapit, no? Lumapit na, kumapit pa sa Panginoon. Amen. Yan. Sign number 6, when you are dealing with lies and intrusive thoughts. So, pag-iisip hindi maganda sa kapwa, no? Ito yung nag-iisip ka ng hindi maayos sa kapwa mo. Gusto mo lagi kang makakasakit, gusto mo lagi kang makakaisa. It's a violent ideas, no? Gaya sa nasaktan yung kapwa mo at hindi lang yung kapwa, and even hurting yourself, no? Ito po 'yon. Pag ito na yung nararanasan mo, nandun ka sa pinag-uusapan nating spiritual warfare. Kaya kapit lang. Pray. Luhod talaga, as in luhod mo yan sa Panginoon. Kung matindi ang pinagdadaanan mo, mas tindihan mo ang pagluhod sa Panginoon. Amen. Sign number 7, when you are being tempted to go back to your old days. Laging ganyan. Ayoko na. Buti pa yung dati kong buhay. Kaya nagagawa ko to, no? Nakakalakwatsa ako. Anytime I want to go, pwede. Bakit pag nandito sa church, kailangan umattend ng ganito, kailangan mong umattend sa ministry, parang ang pakiramdam mo, ikaw ay parang di susi, no? Dumating din po ako sa ganyan. Dumating din ako sa, na-experience ko yan na parang walang freedom. Yun yung pakiramdam ko, pero mali. Kasi ang kaaway lang ang naglalagay, nag-i-input sa utak natin doon sa mga bagay kung saan pinipigilan ka niya. Yun yung atake niya sa atin, no, na hindi ka magpatuloy. Remember, nung si Jesus, inatake rin siya ni Satan sa wilderness. Remember that story? Hindi siya nakipagsuntukan. Hindi rin siya nakipagsipaan o sabunutan. Anong ginawa niya? He attacked the enemy back with Scripture. He attacked the enemy using the Word of God. Kaya, kapatid, kung nararanasin natin yung mga spiritual attack na ito, no, we need to do what Jesus did. Ano ba yung ginawa ng Panginoon ulit? No? Take up the sword of the Spirit, which is the Word of God. No? Yan yung panghawakan natin. Kaya kung hindi ka nagbabasa, hindi ka nag-devotion, hindi tayo nagbabasa ng Bible, ano yung panglalaban mo? Wala kang mahahawakang sword. Wala kang panglalaban. Kaya nga yun yung isa sa gamit ng Kristiyano, yung sword, which is the Word of God. The Word of the Spirit, which is the Word of God. So pray in spirit, out loud, and rebuke that bad spirit. Yun yung kailangan nating gawin. Yun yung naaalala kong ginawa ko nung mayroon akong mga series of nightmares, no? Lagi ko nire-rebuke in Jesus name, go away. Hanggang sa naririnig ko yung Jesus name, kaya ako nagigising. Minsan alam ko nakataas yung kamay ko. Kasi nasa battle ako no? Tinataas ko yan, nililift ko lahat ng na-experience ko sa Panginoon. So, sabi nga pray in the spirit out loud, no? Lakasan mo yung panalangin mo, no? Hindi yung mahina, parang nahihiya ka. So kailangan pala pag nagre-rebuke tayo, kailangan malakas talaga yung boses natin. We rebuke in Jesus name, no? Rebuke natin. We can read also not only in prayer yung laban. We can if you have mga scripture na kami sa kwarto ko may mga verses ako nakadikit sa cabinet. So nagagamit ko siya. Pero ibig ko sabihin, pag nandito ka sa battle na ito, nandito ka sa spiritual warfare na ito, bukod sa panalangin, kailangan meron din daw tayong scripture na pwedeng basahin. We can alter the scripture. Alter natin gaya ng yung
if you know the Psalms 23, ano nga ba yung Psalms 23? Sige nga po, sabay-sabay natin tong basahin if you have your Bible. And if you memorize mo ito, sabayan mo po ako, kapatid. Sabi dito sa Psalms 23, "The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He lead me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for His name's sake." Sabi sa 4, "Even though I walk through the darkness valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare my table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely the goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord." Amen. Pag ito, nandun ka sa battle na yon, nandun ka sa spiritual warfare na yan, you can recite this, Psalms 23. No, o your Bible, open mo yan, no, lagi nakahanda. So bigkasin natin yung mga scripture na kung meron ka pang nakahandang ibang scripture, pwede nating bigkasin yan, no, with conviction, yan, with confidence, kailangan natin yan pag binibigkasan natin. And the word of the Lord with cut that attack like a sword, no, gaya ng sword, and we will be able to fight back against the enemy's scheme. Galing, no? Hindi mo kailangan magsuot ng talagang mga panglaban, no? Ito bilang mananampalataya, kailangan, number 1 na kailangan natin ay ang salita ng Panginoon. Ang sinasabi, doon sa sinasabi natin sa scripture sa Job 1 verse 7 ay kapahayagan na hindi tumitigil si Satan, no, sa paghahanap ng kanyang masisilo. Kaya be aware, no, sa mga sign na nararanasan natin. So ano ba yung mga sign ulit na nararanasan natin na hindi tayo aware na pag ganito pala pakiramdam ko, overwhelmed with fear and anxiety, nandun pala ako sa battle na yan. Pag feeling depressed and discouraged, nandun pala ako sa battle na yan. Pag feeling shame of condemnation, of guilt from my past, nandun pala ako sa battle na yan. When you are being attacked by a lot of people, no, dahil ikaw ay namumunga bilang mananampalataya, na-attack ka ng kaaway. When you are dealing with lies and intrusive thoughts, no, and when you are being tempted to go back to your old days, ito po yung mga ilan. So, marami pa siguro kung meron pa kayo ibang nararanasan. Pero ito yung mga regular na nararanasan at nararamdaman natin sa ating everyday, no, na battle. Kaya nga everyday nasa war tayo. Kaya ano yung mga kailangan natin, ay mga sandata na kailangan natin laging dala-dala, no po. So, ang mga sign na to ay ilan lang na nagpapaalala sa atin to go back, no? Restore, no? Restore your relationship sa Panginoon. Restore mo yung dating nung time na unang pagkakilala mo pa lang sa Kanya, balik ka dun. Ang gusto ng Lord, yung clingy ka, yung lagi kang sa Kanya aasa. Parang batay lagi nakadantay sa magulang. Naisip ko dito lagi yung pusa. Di ba yung pusa laging, umiikot-ikot lang yan, naiinis tayo kasi nakakakiliti. Pero sa totoo lang, ganun din yung gusto ng Lord sa atin, yung lagi kang clingy. Di ba, most of the cats is clingy. Lagi silang gusto nakadantay sa tao. No po, naalala ko tuloy yung aking aso na namatay. Ganun din po siya. Kaya sobrang love na love po namin yan. Napaka-clingy. Yung, alam mo na sa'yo lang siya aasa. Ganon din ang gusto ng Panginoon sa atin bilang anak niya. Yung wala ka na ibang aasahan. Wala na tayong ibang titignan kung hindi ang Panginoon, kasi alam natin yung promise ng Panginoon ay still the same. Promise niya sa Old Testament, promise niya sa New Testament, hanggang sa henerasyon natin, still the same. He will comfort us.
He will be with us. Anumang sitwasyon na nangyayari sa atin, nandoon pa rin ang Panginoon. Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Kaya nga, sabi nga, let us restore our relationship sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin, Bible reading, pag-attend ng regular sa ating mga cell group, Sunday service, at kung kayo po ay naimbitahan na sa mga trainings, atinan nyo lang po. Atinan nyo lang po. At yan po kasi yung makakatulong sa atin para maging matatag tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. So manatili tayong tapat. At palagi sa Panginoon lang yung loyalty. Yan. Seek Him every day. Seek Him every day. How to seek God? Di mo na kailangan mamasahe. Di mo na kailangan tumawag na gamit ang cellphone. How to seek Him? Panalangin. Basa. Lagi naman tong nandiyan sa paligid natin, kaya madali siyang abutin. So, sa Diyos lahat ang papuri. So, nawa, may natutunan tayo sa gabing ito, yung mga signs na yan na ating nararanasan, it's a warfare, no? Yan po ay laban, spiritual, mga labanin natin. Pero huwag kang matakot, patuloy na kumapit sa Panginoon, patuloy na magpagamit sa Panginoon. The more ka tinatarget ng kaaway, ano dapat mong gawin, kapatid? Mas kumapit ka pa. So again, ang title po natin ay My Fight is His Fight. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, O Diyos. Salamat. Salamat sa mensahe na pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po, Lord God. At binigyan mo kami ng isip, Lord God, na sa tuwing mararanasan namin ng mga sign na ito ay alam namin na kaya mo kaming ilaban. Walang lugi, Lord. Walang lugi pag sa'yo kami lumapit, pag sa'yo kami umasa, Panginoon. Kaya dalangin namin na patuloy na gamitin mo, Panginoon, ang iyong mga salita, gamitin mo ang iyong mga awit, gamitin mo, Panginoon, ang mga tao na inilagay mo po para makatulong sa amin. Dalangin po namin na magamit mo faithfully ang aming mga buhay at sa war na aming pinagdadaanan sa araw-araw, tulungan mo kaming mas lalong maging maging masipag, Panginoong Diyos, sa iyong ministeryo, Panginoon, na mas marami pa kaming ma-reach out, the more kami mas maraming i-reach out na soul, Panginoon, para sa iyo. Muli, continue to correct our hearts, Lord God, and help us, Father God, na matuto talaga na mag-obey, Panginoon, sa mga pinapagawa mo sa amin. And help us to be committed, Father God, sa mga ginagawa po namin, Panginoon. Katulong mo, katuwang namin ikaw, Panginoon. Alam namin, mapagtatagumpayan po namin ang bawat trials and bawat war na pinagdadaanan po ng bawat isa. Help us, Father God. We can't do anything without you, Lord God. Kaya sa iyo kami aasa, sa iyo lang kami manghahawak ng iyong pangako na alam namin na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami papabayaan. Maraming salamat. Maraming salamat po for your love, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Amen. Magandang gabi po. Good night and God bless po everyone.